Phenomenal! 4 na concerts sold out. Ang kanilang Get Get Out Round 3 and Round 4 concert tickets na ubos hindi isang linggo, hindi isang araw, kundi isang oras lang. Jam-pack, pasabog. Sumayaw sumunod ang mga Pretty Little Babies na pinalaki ng Sex Bomb Girls. Isang patunay na hindi pa sila tapos, may maibubuga pa, may ihahataw pa. Sa panahon ng mabilis na pagbabago, iba't ibang TikTok trends at K-pop domination, isang tanong ang biglang umalingaw-ngaw online. Paano? Paano na ang all-girl group na inakala ng lahat na alaala na lang ng early 2000s ay muling umingay at muling nakapuno ng concert venues? Paano na ang mga babaeng minsan ng tinawag na laos ay muling pinilahan, sinabayan sa sayawan at pinag-agawan ang tickets? Ano ang hindi natin nakita habang akala natin ay tapos na ang kanilang kwento? Noong huling bahagi ng dekada 90 sa panahong ang tanghali ng maraming Pilipino ay umiikot sa telebisyon, may isang grupong unti-unting sumabog sa kasikatan. Sa entablado ng Itbulaga, unang nasilayan ng kanilang kakaibang enerhiya. Sa bawat indak, bawat kembot, at bawat sabayang galaw, lahat na pangangat na pahanga. Kulay, palaban, nag-uumapaw sa talento. Sila ang Sex Bomb Girls. Ang kanilang mga sayaw di kalaunan ay naging awit, spaghetti song, halukay ube, at bakit papa. Ilan lamang sa mga kantang kanilang pinasikat at narinig ng paulit-ulit sa radyo telebisyon noong early 2000s. Mga awit na karamihan sa atin ay nasa ulot naging bahagi ng tahanang Pilipino. Laman din ng bawat kalsada ang mga kabataang nag-showdown sa tugtog ng kanilang mga awit. Bawat kembot, bawat tumbling, bawat pilantik. Sex Bomb Girls ang iniidolo at bukang bibig. Bukod sa pagsayaw at pag-awit, sumabak din sila sa pag-arte. Naging matagumpay ang drama anthology nilang Daisy 7 na umabot ng 26 seasons. Ganyan kaingay ang kanilang pangalan. Tunay na hindi maipagkakaila ang naging kontribusyon ng Sex Bomb Girls sa Philippine entertainment. Inukit nila ang kanilang impluensya at pangalan sa kultura ng Pinoy pop culture. Patok sa masa, sikat, walang kapares. Pero tulad ng maraming idol groups, biglang dumating ang tahimik na yugto. Biglang nawala ang daily exposure. Wala nang sunod-sunod na TV appearances. Wala nang bagong kanta. Ano ang nangyari sa Sex Bomb? Ano ang tunay na dahilan at bigla silang nawala? Nalaos ba sila? Kung dati pinupuno nila ng hataw, indak at ingay ang bawat araw, tila naglaho sila na parang bula. Hindi na naging matunog ang kanilang pangalan, lumamlam ang kanilang kinang. Ayon sa isang interview ni Tito Boy Abunda, ikinuwento ni Rochelle Pangilinan at Sunshine Garcia kung bakit nawala ang Sex Bomb Girls noon. Isiniwalat ni Rochelle na may hindi pagkakaintindihan ang kanilang mga bosses na sina Joy Cancio at Itbulaga, dahilan ng kanilang pagkawala sa programa. Dagdag ni Sunshine, parang walang closure na nangyari mula nang magkawatak-watak ang grupo. Anya hindi nila alam noon kung dapat pa bang pag-usapan o hindi na lang. Hanggang sa nasanay na lang sila na hindi na sila nagkikita-kita. Iba't ibang landas ang tinahak ng mga miyembro ng Sex Bomb Girls matapos nilang mawala sa spotlight. Matapos ang kasikatan, mas pinili ni Rochelle Pangilinan ng pamilya, nag-asawa, naging ina, at mas nakilala ng bagong henerasyon hindi bilang dancer kundi bilang isang hands-on mom. Ikinasal siya sa aktor na si Arthur Solinap. Naging freelance dancer naman si Jopay Pagya. Ginamit niya ang kanyang sariling pangalan at nagsimula ulit. Ikinasal siya sa Original Maneuvers member na si Joshua Zamora. May 2 silang anak, sina Isabel Alessa at Isabella Ariana. Si Sunshine Garcia naman ay lumipat sa ABS-CBN kung saan naging parte siya ng sikat na comedy show na Banana Split. Ikinasal siya sa actor-turned-politician na si Alex Castro at biniyayaan ng 2 anak na lalaki. Lumipad naman pa Canada si Yvette upang samahan ng kanyang asawa. Naranasan niyang maging kahera, tagalinis ng banyo hanggang sa nakapagdesisyon siyang mag-aral. Natapos niya ang kursong Accounting and Payroll Administrator.
Dinalaman sila ng tadhana sa iba't ibang landas, nahanap pa rin nila ang daan pabalik sa isa't isa. Matapos ang maraming taon, naging matagumpay ang kanilang reunion concert. Sinabi ni Rochelle na nung napagdesisyon na nila na gawin ang concert, aminado sila na sumugal sila. Lumapit kung kani-kanino, pero walang gustong mag-produce. Parang imposible pero tinuloy nila dahil gusto nilang makabawi, makapagpasalamat at bigyan ang mga taga-suporta ng show na deserve nila. Sila-sila na lang mismo ang nag-produce ng sarili nilang concert. Alam namin, di ba anak kami gusto? Di ba ate? Ang dami kong nilapitang producers para mag-produce nito. Walang may gustong produce. Hinanap din ng maraming fans at netizen si Izzy Trasona, isa sa original member ng Sex Bomb. Pero unfortunately, hindi siya nakasama ng grupo sa kanilang reunion concert sa Araneta Coliseum. Di umano'y matagal nang tinalikuran ni Izzy ang pagsasayaw ng sexy o pagsusuot ng sexy outfits mula na maging born-again Christian siya. Posibleng isa ito sa mga dahilan kaya tumanggi siya na maging bahagi ng sold-out Get Out the Sex Bomb concert. Walang bonggang rebranding, walang viral gimmick, isang announcement lang, isang reunion concert. At doon na nagsimula ang misteryo. Sold out ang unang concert, nagbukas ng pangalawa, sold out ulit. Nagbukas ng pangatlo, isang oras lang, ubus na. Pati ang biglaang part 4 ay agad ding na sold out, wala pang isang oras. Lahat gusto makakuha ng tiket at maranasan ulit na sumayaw sa mga kantang naging bahagi ng kanilang kabataan. Hindi lang Gen X, hindi lang Millennials, kasama ang Gen Z, mga ipinanganak matapos ang rurok ng sex bomb era. Ang malaking tanong, paano? Ang sagot, nostalgia. Pero mas malalim pa ron, nawala nga ba sila? Hindi. Sa isang mundong puno ng curated perfection, ang Sex Bomb Girls ay totoo. Hindi sila produkto ng algorithm, hindi sila viral dahil sa trend. Viral sila dahil minahal sila ng tao, naging parte sila ng buhay ng bawat Pilipino. Ang kanilang mga kanta ay naging soundtrack ng jeep, palengke, barangay fiesta at bawat tahanan. Hindi pang elite, hindi exclusive, para sa lahat. At habang tumatanda tayo, mas naiintindihan natin ang halaga ng mga panahong iyon. Malalaki na ang mga batang pinalaki ng sex bomb, nakakaluwag-luwag na. Kung dati sa kalsada lang sumasayaw at nagsho-showdown, ngayon may pambili na ng tiket. Kaya nang sumabay harap-harapan sa sex bomb na mag-get out. Hindi lang ito tungkol sa sayaw, ito ay tungkol sa pagbabalik ng sarili. Ang concert ay hindi lang performance kundi reunion ng ating kolektibong kabataan at alaala. At ang Sex Bomb Girls sa kanilang pagbabalik ay hindi na lang entertainers. Sila ay naging simbolo ng panahong mas simple, mas masaya, mas totoo. Tinuruan tayo ng Sex Bomb Girls na lumaban at hindi bumawi. Ang kwento ng kanilang tagumpay at muling pagsikat ay patunay na sila ay naging bahagi ng ating buhay at nag-iwan ng marka sa ating mga puso. Sa huli, ang tanong ay hindi kung bakit sila bumalik, kundi bakit ngayon lang natin napagtanto kung gaano sila kahalaga. At marahil, ang sagot ay simple, hindi sila nawala. Handa lang tayong muling makinig.